Kung ang gospel ang pinakamagandang balita sa mundo, bakit mo ito tinatago? Kapag meron ka bang hawak na gamot tapos merong malubhang sakit ang pamilya mo, hindi mo ba ibibigay ito? Bakit mo tinatago ang gospel gayong alam mong may sakit ng kasalanan ang mga mahal mo sa buhay? Sabi ni Apostle Paul in Romans chapter 1 verse 16, "For I am not ashamed," hindi ako nahihiya, "of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes." Ang gospel ay ang mabuting balita na si Jesus Christ ay namatay sa krus ng Kalbaryo at muling nabuhay para patunayan ang kanyang mga pangako na ang sino mang sumampalataya sa kanya ay magkakaroon ng kaligtasan. Ang isa po sa mga pinakamalinaw na presentation niyan ay ang Romans Road. Ito ay gabay sa pagpapaliwanag ng gospel. Samahan niyo po akong pag-usapan at pag-aralan itong simpleng paraan na ito sa paghahayag ng mabuting balita ng Panginoon. Ano ba ang Romans Road? Ang Romans Road ay isang simpleng paraan para ipaliwanag ang gospel gamit ang mga verses sa Book of Romans. Para bang isang spiritual map na nagtuturo kung paano makakarating ang isang tao papunta kay Kristo. Romans 3:10, Romans 3:23, Romans 5:8 hanggang dito sa Romans 10:13. Pero alam mo ba, may tatlong bagay na ginamit ang Diyos para kumalat ang gospel nung panahon ng mga apostles. Number one is yung tinatawag nating common language or yung Greek language. Sa panahon natin ngayon, meron tayong tinatawag na English, which is the universal language na meron tayo ngayon. Nung panahon ni Alexander the Great, ang dami niyang nasakop na bansa at inimplement niya ito para magkaintindihan sila. And during the time of Jesus and the apostles, meron ng Greek language, kaya yung New Testament nakasulat sa Greek language. Mas kumalat ngayon ang gospel because meron ng common language. Pangalawa ay tinatawag nating Pax Romana or Roman peace. Maraming nasakop na bansa ang Rome, napakalakas nila during the time, kabilang na yung Israel sa mga nasakop nila. Kaya yung mga tax collectors, galit na galit yung mga Israelites dahil nagtatrabaho yun sa mga Romano. Tapos, ang pinuno nila during the time ay si Caesar Augustus. Siya din yung Caesar Augustus in Luke chapter 2 na nagpatala ng survey during the time of Joseph and Mary. Di ba naglakbay sila papunta sa Bethlehem? Ang nag-utos noon ay si Caesar Augustus. Dahil sa kanya, naging strong at nagkaroon ng kapayapaan sa buong Roma. Dahil din doon, naipagawa yung mga daan o yung tinatawag nating Roman roads. Mas naging madali ang pagta-travel ng mga tao dahil sa mga daan na ito. Yung mga lubak-lubak na daan, ginawa nila ng ganito. Tapos ito yung naging itsura niya ng literal. Dahil din sa mga daan na ito, mas lalong naipakalat ang ebanghelyo sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya nga merong isang kasabihan nun, all roads lead to Rome. Kasi yung Roman Empire, gumawa ng road system sa ancient world na sobrang ganda na mahigit 400,000 kilometers. At connected ito sa maraming parts ng mundo, lahat papunta dun sa Roma. Ang mga kalsadang ito ang ginamit ng mga sundalo, negosyante at mga travelers at ginamit din ng Diyos para ang parehong kalsada ay maging daan sa pagkalat ng ebanghelyo. Halimbawa, si Paul sa mga missionary journey niya, lahat ng mga lugar na yan sa Antioch, Ephesus, Corinth, Philippi, lahat ito ay connected sa Roman road system. Grabe, no? Ang lupit ng ginagawa ng Panginoon during that time. Kaya pala sinabi ng Bible, when the time had fully come, God sent His Son. Kasi may common language na, may Roman peace na, tapos meron pang magagandang daanan nung panahon na yon. Kaya si Apostle Paul, nung sinulat niya yung Book of Romans, ang main theme nito ay kung papaanong inililigtas ng Diyos ang tao sa pamamagitan ni Jesus Christ. Sobrang linaw ng gospel presentation niya. Kasi yung mga nakatira sa Roma, halong Hudyo tsaka halong Hintil. Maraming lumaki sa batas, may iba't ibang paniniwala. Ang iba sa kanila naniniwala na maliligtas sila sa pagsunod sa utos. Pero sabi ni James sa James 2:10, sa isang utos lang na palyahan mo, palyado na lahat. Hindi tayo umabot sa pamantayan ng Panginoon. At isinulat ni Paul ang malinaw na presentation ng gospel through the book of Romans. Ganito naging flow ng libro niya. In Romans chapter 1-3, sinabi niya that all men are sinners. Salvation is through Christ. New life in Christ.
God's plan for Israel. And in Romans chapter 12 to 16, living for God. Kaya nga sa Romans chapter 12 verse 1, ang sabi ni Paul, I beseech you therefore, brethren, to present your bodies, di ba, as a living sacrifice sa Panginoon. And do not be conformed to the pattern of this world. Nandiyan na yan. Paano ako mabubuhay sa Panginoon ngayong Kristiyano na ako? At napakalinaw ng presentation niya ng gospel dito. Kaya yung Romans road are set of verses that we can share para maipahayag ang gospel ng Panginoon. Ito yung mga verses na yon. Romans 3:23, Romans 6:23, Romans 5:8, Romans 10:9, and Romans 10:13. Para mas madali nating tandaan, 5 salita. Sin, gamit mga daliri natin, debt, love, confess, tsaka call. Okay? Dito natin. Sin, debt, love, confess, and call. Isa pa. Sin, debt, love, confess, and call. I-share mo yung gospel gamit itong pattern na ito. Lahat yan umiikot sa Book of Romans. Isa-isahin natin. Number 1, sin. Lahat tayo ay makasalanan. Sabi ng Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Ipapakita mo sa tao na walang perpekto sa atin. Lahat tayo ay nakagawa ng pagkakamali sa harapan ng Panginoon. Kahit ang pinakamabuting tao na kilala natin, alam natin na merong kasalanang nagawa sa buhay. And all of us ay hindi pumasa sa pamantayan ng Diyos sapagkat siya ay banal at ang tao ay makasalanan. At ang sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Gagamitin mo ngayon yung Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kamatayan, ang ibig sabihin niyan ay pagkakahiwalay sa Diyos or separation. Dahil tayo ay makasalanan at ang Diyos ay banal, hindi tayo umabot sa kanyang pamantayan at hindi tayo makakapasok sa kanyang kaharian. Pero meron siyang regalo na ibinibigay sa atin at yun ay buhay na walang hanggan kasama siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ano bang ginawa ni Jesus para sa atin? Dito na papasok yung pangatlo, yung love. Romans 5:8. Sobrang mahal tayo ng Diyos na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. But God demonstrated His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for us. Okay? So kanina nandun ka na sa sin, nandun ka sa death, Romans 6:23. Dito papasok ka sa love. Ipapakita mo yung pag-ibig ng Panginoon. Pang-apat is confess. Pagkatapos mong ipahayag yung pag-ibig ng Diyos at yung kayang gawin ng Panginoon sa buhay ng tao, sabi ng Romans 10:9, if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Kung ikaw ay sasampalataya sa oras na ito sa Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay, ikaw ay maliligtas. And then sabihin mo sa Kanya yung final challenge in Romans 10:13, sapagkat ang sabi ng Bible, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. At tapusin mo sa tanong na nais mo bang tumawag sa Kanya? Nais mo ba siyang tanggapin sa iyong puso bilang Diyos at tagapagligtas ng iyong buhay? Sin, Romans 3:23, death, Romans 6:23, love, Romans 5:8, confess, Romans 10:9, and call, Romans 10:13. For whosoever shall call upon the name of the Lord will be saved. Sa gantong paraan ay pwede mo nang i-share ang gospel. Ang tawag dyan mga kapatid is Romans Road. Meron lang tayong mga ilang simpleng tips kung paano mo yan i-share. Number 1, keep it simple. Hindi mo na kailangan maging theologian o hindi mo kailangan gumamit ng sobrang lalalim na salita na hindi nila maiintindihan. Tandaan mo, ang goal mo sa pag-share ng gospel is for them to understand the love of God and for them to understand kung ano yung naisabihin ng Panginoon sa kanila. Pangalawa, use open-ended questions. Gumamit ka ng mga tanong that will initiate conversation, hindi lang basta yes or no question. Pangatlo, share your short testimony. Sobrang powerful kapag sinamahan mo ng personal testimony mo
ang iyong pag-share ng gospel sa mga tao. Pero wag mong habaan na lagyan mo ng structure, lagyan mo ng system, at ayusin mo yung pagkikwento mo. Wag mo naman i-detalye na yung mga kalokohan ginawa mo noon. Pero ipakita mo kung gaano kabuti ang Panginoon sa buhay mo. At syempre, let God work. Tandaan mo, hindi mo trabahong magligtas. Ang trabaho mo ay magbahagi ng mabuting balita ng Panginoon. Tandaan natin mga kapatid, ang gospel ay napakagandang balita para itago mo lang. Ito'y balita na dapat ibinabahagi. Ang kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon ay merong kaakibat na misyon. Napakasarap kung isang araw darating ka sa kaharian ng Panginoon na alam mong naibahagi mo ang mabuting balita sa mga mahal mo sa buhay at kasama mo sila sa buhay na walang hanggan. Palain po kayo ng Panginoon, and may the Lord use this simple lesson for you to do the mission that God has entrusted to us. Ingat po kayong lahat.